Dahan-dahan siyang umatras mula sa pinto, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang mga tuhod ay parang gelatin. Pumasok siya sa banyo ng ospital at isinandal ang sarili sa malamig na pader. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng pagod, wasak at ngayon isang pabigat. Siya ang problema. Ang pag-ibig niya para sa kanyang 4 na anak, ang bagay na nagpapatatag sa kanya, ay siya na ring magiging dahilan ng kamatayan ng isa sa kanila. Paano siya makakapamili? Paano pipiliin ng isang ina kung sino sa kanyang mga anak ang mabubuhay at kung sino ang magdurusa? Isang desisyon ang dahan-dahang nabuo sa kanyang isipan, isang desisyong mas masakit pa sa kahit anong pisikal na sakit. Isang desisyon ng isang ina. Isang sakripisyo. Bumalik siya sa silid ni Jill. Pinagmasdan niya ang kanyang 4 na anak. Si Jill, na payapang natutulog, walang kamalay-malay na ang kanyang buhay ay naging isang kasangkapan sa isang malupit na laro. Sina Jake, Joy, at Jenna, na naglalaro sa isang sulok, ang kanilang mga tawa ay tila mga punyal na tumutusok sa kanyang puso. Kumuha siya ng isang piraso ng papel mula sa kanyang bag at isang ballpen. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang siya'y nagsusulat. Ang mga luha ay malayang pumatak sa papel, binabasa ang tinta. Jonas. Patawad. Narinig ko ang lahat. Alam ko na ngayon kung bakit ka nahihirapan. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Hindi ko hahayaang maging dahilan ang pagmamahal ko sa 3 para mamatay ang isa. Ako na ang gagawa ng desisyon para sa'yo. Mahal na mahal ko kayong lahat. Huwag ninyo akong kalimutan. Lorna. Itinupi niya ang sulat at ipinatong sa ibabaw ng unan ni Jonas. Hinalikan niya isa-isa ang kanyang mga anak na natutulog. Ang bawat halik ay isang paalam. Nang marating niya si Jill, niyakap niya ito ng mahigpit, sinasaulo ang amoy nito, ang pakiramdam ng maliit nitong katawan. Magpakatatag ka, anak ko, bulong niya. Gagawin ni Mama ang lahat para sa'yo. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang maliit na bag, tinawag niya ang 3 pa niyang anak na nagtataka. Dahan-dahan, hinawakan niya ang kanilang maliliit na kamay at inakay sila palabas ng silid. Nang bumalik si Jonas sa silid pagkatapos ng ilang sandali, ang mukha ay mas pagod at mas wasak kaysa dati. Naabutan niya ang eksenang iyon. Ang 3 bata ay nasa pintuan, naguguluhan. At si Lorna ay nakatayo sa kanilang tabi, hawak ang isang bag, ang kanyang mukha ay blanko sa sakit, walang bahid ng luha. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata nito ay patay na. Aalis na kami, Jonas. Iligtas mo si Jill. Ang mga salitang ni aalis na kami, Jonas. Iligtas mo si Jill ay tumusok sa puso ni Jonas na parang isang kutsilyong yari sa yelo. Sa isang iglap, lahat ng kanyang pag-aalinlangan, lahat ng kanyang paghihirap ay naglaho. Napalitan ito ng isang malinaw at nakakagimbal na katotohanan. Nakita niya ang hinaharap na inaalok sa kanya ni Isabel, isang buhay na mayaman ngunit baog. Isang buhay kung saan ililigtas niya ang isang anak sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa 3 pa. Isang buhay kung saan ang kanyang anak na si Jill ay lalaki sa isang kasinungalingan na may inang hindi niya tunay na ina. At si Lorna, ang babaeng tahimik na nagdala ng kanyang mga anak sa loob ng 5 taon, ay maglalaho na parang isang masamang panaginip. Hindi. Ang salitang iyon ay sumabog sa loob ng kanyang isipan nang may puwersang hindi pa niya naramdaman dati. Hindi ito isang kalkuladong desisyon ng isang si. Ito ay isang primal na sigaw ng isang ama na nakatingin sa kanyang pamilya habang sila ay unti-unting inaagaw mula sa kanya. Bago pa man makahakbang si Lorna palayo, gumalaw si Jonas. Mabilis. Desidido. Hinawakan niya ang braso ni Lorna, ang kanyang pagkakahawak ay hindi marahas, ngunit hindi rin mayaalis. Hindi, mariing sabi ni Jonas, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng kapangyarihan. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Lorna at sa mga mata ng 3 batang nakatingin sa kanila. Hindi ko kayo kayang mawala. Walang aalis. Pero, Jonas, si Jill. Ako ang bahala kay Jill, putol niya sa sasabihin ni Lorna, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig dito. Ako ang bahala sa ating lahat. Magtiwala ka sa akin. Please. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lorna ang isang bagay sa kanyang mga mata na higit pa sa yaman o kapangyarihan. Nakita nito ang sinseridad. Dahan-dahan, tumango si Lorna,
ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin, ngunit hindi na mula sa sakit, kundi mula sa pagkalito at isang bagong usbong na pag-asa. Binitawan ni Jonas si Lorna at agad na kinuha ang kanyang cellphone. Walang pag-aalinlangan. Walang pag-aatubili. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Nag-dial siya ng isang numero. Nang sumagot ito, hindi na niya ito pinagsalita pa. Isabelle, sabi niya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng bakal. The deal is off. May narinig siyang pagtutol sa kabilang linya, isang boses na nagtatanong, nagbabanta. Ngunit hindi na siya nakinig. Hinding-hindi ko ipagpapalit ang pamilya ko. Para sa wala. Para sa kahit kanino. Humanap ka ng ibang laruan, Isabelle. Dahil ang pamilya ko hindi mo pag-aari. At sa huling pagkakataon, pinatay niya ang tawag sa gitna ng kanilang usapan. Ibinaba niya ang telepono at hinarap ang pamilyang halos mawala sa kanya. Pagkatapos ng gabing iyon, isang bagong determinasyon ang pumuno kay Jonas. Ang pagtanggi niya sa alok ni Isabelle ay nagbukas ng isang pinto sa kanyang isipan, isang pinto na matagal na niyang isinara. Ang tanong na dati isang maliit na tinik ay naging isang malaking punyal na ngayon, bakit nga ba talaga umalis si Lorna 5 taon na ang nakakaraan? Naalala niya ang takot sa mga mata nito noon, isang takot na hindi niya maintindihan. Naalala niya kung gaano kabilis itong naglaho na parang bula. At ngayon, nakikita niya ang parehong takot na iyon sa mga mata nito kapag napag-uusapan si Isabelle. Isang babaeng handang isakripisyo ang 3 bata para sa sarili niyang kagustuhan ay tiyak na may kakayahang gumawa ng mas masahol pa. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kinabukasan, sa halip na ang kanyang corporate lawyer, tinawagan niya ang isang pribadong investigador, isang taong may kakayahang maghukay ng mga lihim na hindi kayang abutin ng batas. May isang bagay akong kailangan mong alamin, sabi ni Jonas sa telepono, habang nakatingin sa bintana ng kanyang opisina, pinapanood ang abalang syudad sa ibaba. Gusto kong malaman ang lahat ng nangyari 5 taon na ang nakalipas. Gusto kong malaman kung bakit umalis ang isang babaeng nagngangalang Lorna Reyes sa pamamahay ko. At higit sa lahat, gusto kong malaman kung nagkaroon ba sila ng anumang uri ng ugnayan ni Isabel Montenegro. Mabilis na kumilos ang investigador. 2 araw lang ang lumipas, tumawag ito pabalik. Sir Jonas, may nahanap na po ako. Isang bagay na interesante. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop, malayo sa mga matang mapanghusga ng mundo ng korporasyon. Inilatag ng investigador ang isang manipis na brown na envelope sa mesa. Hindi po ito mahirap hanapin, sir. Magaling lang talagang naitago ang money trail, paliwanag ng lalaki. 5 taon na ang nakalipas, isang araw pagkatapos umalis ni Reyes sa inyo, isang malaking halaga ng pera ang idineposito sa isang bagong bank account na nakapangalan sa kanya. Kinuha ni Jonas ang isang papel mula sa envelope. Isang bank statement. Nakita niya ang pangalan ni Lorna at ang isang halaga na sapat para makapagsimula ng bagong buhay kahit sino. At ang perang ito, sir, nagpatuloy ang investigador, ay nanggaling sa isang shell company na, pagkatapos ng ilang paghukay, ay natunton naming pag-aari ng Montenegro Corporation. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Jonas. Ang lahat ng piraso ay nagtutugma na. Binayaran ni Isabel si Lorna para umalis. Isang simpleng kaso ng panunuhol. Ngunit naramdaman ni Jonas na may mas malalim pa rito. Ang takot sa mga mata ni Lorna ay hindi takot ng isang taong nabayaran lang. Mayroon pa, sir, sabi ng investigador na tila nabasa ang kanyang iniisip. Maswerte po tayo. Nakahanap ako ng isang dating executive assistant ni Iles Montenegro. Natanggal sa trabaho ng walang dahilan. May galit siya sa dati niyang amo. Kumuha ang investigador ng isa pang bagay mula sa kanyang bulsa, isang maliit na digital voice recorder. Takot daw po siya noon kay Iles Montenegro, kaya palihim niyang ni-record ang ilan sa kanilang mga pag-uusap para protektahan ang kanyang sarili. Kabilang na dito ang isang tawag sa telepono na ginawa ni Iles Montenegro noong mga panahong iyon. Isang tawag para sa isang babaeng nagngangalang Lorna. Ibinigay ng investigador ang recorder kay Jonas. Hawak niya ngayon sa kanyang mga kamay ang lahat. Ang bank statement na nagpapatunay ng krimen. At isang recording na magpapatunay ng intensyon. Ang galit ni Jonas ay hindi na mainit.
Ito ay naging isang malamig, matalas, at nakamamatay na sandata. Binuksan niya ang pinto ng kanyang kotse. Alam na niya kung saan siya pupunta. Alam na niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Ang Grand Ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang hangin ay puno ng tunog ng mahinang pag-uusap, ng halakhak, at ng pagtama ng mga baso ng champagne. Ito ang selebrasyon ng pagsasanib puwersa ng Del Fierro Holdings at Montenegro Corporation, ang pinakamalaking business deal ng taon. At sa sentro ng lahat, si Isabel Montenegro, na nakasuot ng isang makinang na evening gown, ay parang isang reyna na tinatanggap ang pagbati ng kanyang mga nasasakupan. Nakatayo sa tabi niya ang kanyang ama, si Don Ricardo Montenegro, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Ito ang kanilang gabi ng tagumpay. Nang pumasok si Jonas sa ballroom, ang lahat ng ingay ay tila humina. Ang kanyang presensya ay parang isang malamig na hangin na biglang pumasok sa mainit na silid. Nakasuot siya ng isang itim na suit, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may talim na kayang humiwa ng salamin. Hindi siya naparito para magdiwang. Naparito siya para maningil. Nakita siya ni Isabel. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Iniwan niya ang kanyang mga kausap at lumapit kay Jonas, ang kanyang paglakad ay puno ng kumpiyansa. "Jonas, darling. I knew you'd come to your senses," bulong nito, na para bang sila lang ang tao sa silid. "Naisip mo na ba ang alok ko? Naghihintay na ang mga abogado ko." Tiningnan lang siya ni Jonas, walang sinasabi. Ang kanyang pananahimik ay mas nakakakilabot kaysa sa anumang sigaw. Sa entablado, kinuha ni Don Ricardo ang mikropono. "Magandang gabi sa inyong lahat. Isang karangalan na makita kayong lahat dito upang saksihan ang pagsasanib ng dalawang pamilya, dalawang kumpanya na binuo sa pundasyon ng tiwala at integridad." Habang nagsasalita ang matanda tungkol sa tiwala, napangisi si Jonas ng mapait. Perpektong pagkakataon. Habang pumapalakpak ang mga tao, dahan-dahang naglakad si Jonas patungo sa entablado. Ang mga tao ay nagbigay daan sa kanya, na para bang isang agila na dumaan sa gitna ng mga maya. Umakyat siya sa entablado at kinuha ang mikropono mula sa naguguluhang si Don Ricardo. "Salamat, Don Ricardo," sabi ni Jonas, ang kanyang boses ay kalmado ngunit umalinggaw sa buong ballroom. Ang lahat ay natahimik, nag-aabang. Napakagandang mga salita. Tiwala. Integridad. Mga salitang tila napakadaling bigkasin. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Isabel mula sa ibaba. "Bago tayo magpatuloy sa selebrasyon," sabi ni Jonas, "nais kong ibahagi sa inyo ang isang maliit na case study kung paano talaga magnegosyo ang mga Montenegro." Mayroong pagbulong-bulungan sa mga manonood. Mabilis na ikinonekta ni Jonas ang kanyang cellphone sa malaking projector screen sa likod ng entablado. Sa isang iglap, isang imahe ang lumitaw para makita ng lahat. Isang bank statement. Malinaw na nakasulat ang pangalan ni Lorna Reyes. Malinaw na nakasulat ang isang malaking halaga. At sa ilalim, ang source ng pondo, isang kumpanyang ang tanging layunin ay magtago ng pera, na direktang nakaugnay sa Montenegro Corporation. Ito po, sabi ni Jonas, itinuturo ang screen, ay ang resibo ng pananahimik. Ang bayad para paalisin ang isang babaeng nagdadalang tao 5 taon na ang nakakaraan. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga tao. Namutla si Don Ricardo. "This is how the Montenegros do business," maring sabi ni Jonas. "Through blackmail and extortion." Sinungaling, sigaw ni Isabelle mula sa ibaba, ang kanyang mukha ay puno ng galit. "That's a fabrication. Gawa-gawa lang yan ng isang desperadong babae na gustong manira." Ngumiti si Jonas. Ito na ang hinihintay niya. "You're right, Isabel," sabi niya sa mikropono. "Ang isang dokumento ay maaaring pekin. Ngunit ang isang boses mas mahirap itong itanggi." Itinapat niya ang kanyang cellphone sa mikropono. Pinindot niya ang play. Sa katahimikan ng ballroom, umalinggaw ang boses ni Isabel, malinaw at hindi maipagkakaila. "Palalakihin natin si Jill bilang anak nating dalawa. Siya lang. Makakalimutan niya si Lorna. Makakalimutan niya ang mga kapatid niya. Tanggapin mo o iwanan mo. Pero tandaan mo, kapag tinalikuran mo ang alok ko, tinatalikuran mo rin ang tanging pag-asa ng anak mo."
Ang boses recording ay tumigil. Ngunit ang alinggaw nito ay nanatili, nakakabingi. Walang nangahas na huminga. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Isabel, na ngayon ay nakatayo na parang isang estatwang sinampal ng katotohanan. Ang kanyang perpektong maskara ay basag na. Ang mga bulungan ay naging mga malakas na usapan. Ang mga business partner ay nagsimulang magtinginan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at pagkadiri. Ang mukha ni Don Ricardo ay gumuho, sa isang gabi, ang reputasyong iningatan niya ng ilang dekada ay naging abo. Hindi totoo yan. Nanginginig na sabi ni Isabelle, ngunit walang sinuman ang naniniwala sa kanya. Tapos na. Natalo na siya. At sa kanyang pagkatalo, ang natira na lang ay ang purong kasamaan. Tumingin siya kay Jonas, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at kabaliwan. Ang lahat ng pagpapanggap ay nawala. Ang natira ay ang tunay na halimaw sa loob. Kung hindi ka mapapa sa akin, isinigaw niya, ang kanyang boses ay matinis at puno ng lason, naririnig ng lahat, mabuti pang mamatay na lang ang batang iyon. Pagkasabi niyon, sa gitna ng gulat at kaguluhan, tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo siya papalabas ng ballroom, papalayo sa mga matang mapanghusga, papalayo sa durog na mundong siya mismo ang gumawa. Naiwan si Jonas sa entablado, sa gitna ng kaguluhan. Ibaba niya ang mikropono. Ang malakas na tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay ang huling tunog na narinig bago siya tumalikod, hindi na muling lumingon pa. Ang laban ay tapos na. Ngayon, kailangan na niyang bumalik sa kanyang pamilya. Iniwan ni Jonas si Lorna sa ospital na may isang pangako, ako ang bahala. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, ang pangakong iyon ay tila isang mahinang pisi na anumang oras ay maaaring mapatid. Ang tagumpay laban kay Isabel ay hindi naramdaman ni Lorna. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa Grand Ballroom. Ang tanging alam niya ay ang pinagmumula ng pag-asa ni Jill, ang bone marrow ni Isabel, ay biglang nawala na parang bula. Bumalik sila sa simula. At sa pagkakataong ito, ang pag-asa ay mas manipis pa kaysa dati. Nakatayo siya sa tabi ng kama ni Jill, hinahaplos ang buhok nito, pinapanood ang mabagal na pagtaas at pagbaba ng dibdib nito. Ang bawat paghinga ng kanyang anak ay isang paalala na ang kanilang oras ay nauubos. Nasaan na si Jonas? Anong plano niya? Ang utak ni Lorna ay puno ng mga tanong na wala siyang lakas na sagutin. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang puso, malamig at pamilyar. Gabi na nang bumalik si Jonas. Pumasok ito sa silid, hindi na ang sihi na may matalim na tingin. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay pagod na pagod. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot, ang kanyang kurbata ay maluwag, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi pa niya nakita dati, isang malalim na pagsisisi. Lumapit ito sa kanya, huminto ng ilang talampakan ang layo, na para bang hindi sigurado kung may karapatan pa siyang mapalapit. Lorna, nagsimula siya, ang kanyang boses ay garalgal. Tapos na. Wala na si Isabel. Hindi umimik si Lorna. Ano ang halaga niyon kung ang kanyang anak ay nasa bingit pa rin ng kamatayan? Tila nabasa ni Jonas ang kanyang iniisip. Alam kong hindi nito naaayos ang lahat. May kailangan kang malaman. At doon, sa tahimik na silid ng ospital, sa ilalim ng malamlam na ilaw, ikinuwento ni Jonas ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa pribadong investigador, ang bank statement, ang voice recording. Ikinuwento niya ang paghaharap nila ni Isabel sa harap ng daan-daang tao. Ngunit hindi siya doon tumigil. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lorna, at sa pagkakataong ito, hindi na siya umiwas. Pero ang pinakamalaking kasalanan ay hindi lang sa kanya, Lorna. Kasalanan ko rin, pag-amin niya, ang bawat salita ay mabigat sa katotohanan. Kasalanan ko dahil naging bulag ako. Pinili kong huwag makita ang kasamaan niya dahil nababagay siya sa mundong gusto kong itayo. Pinili kong maniwala sa mga kasinungalingan niya. At noong una kang dumating, ang una kong inisip ay kung paano ka gagawing isang problema na kailangang ayusin ng pera. Ang pag-amin ay isang suntok sa dibdib ni Lorna, ngunit hindi dahil sa sakit. Ito ay isang suntok na nagpabagsak sa huling pader na nakatayo sa pagitan nila. Dahil sa takot ko sa responsibilidad, dahil sa pride ko, halos mawala ko kayong lahat. Lumuhod si Jonah sa harap niya, isang kilos na hindi ka panipaniwala para sa isang lalaking tulad niya. Ang makapangyarihang si Jonas Del Fierro, nakaluhod sa sahig ng ospital.
hindi ko hinihiling na kalimutan mo ang lahat ng sakit na idinulot ko. Ang hinihiling ko lang ay ang pagkakataong bumawi. Patawarin mo ako, Lorna. Patawarin mo ako sa pagiging duwag. Tiningnan ni Lorna ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Hindi na niya nakita ang amo, ang CEO, o ang bilyonaryo. Ang nakita niya ay isang ama. Isang taong wasak, nagsisisi, at handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Dahan-dahan, lumuhod din siya para maging kapantay nito. Inabot niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi nito. Matagal na kitang pinatawad, Jonas, bulong niya, ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pag-unawa. Niyakap nila ang isa't isa, isang yakap ng dalawang taong sinubok ng panahon, sinira ng mga kasinungalingan, ngunit sa huli, pinag-isa ng pagpapatawad. At sa gitna ng kanilang tahimik na pag-iyak, isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang cellphone ni Jonas. Akmang papatayin na sana niya ito, ngunit nakita niya ang pangalan ng doktor ni Jill. Agad niya itong sinagot, ang kanyang mukha ay muling nabalot ng kaba. Dos? May problema ba? Nakinig si Jonas, ang kanyang mukha ay blanko. Pagkatapos, unti-unti, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagtataka. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Ano-ano po ulit yon, Dulcie, nanginginig niyang tanong. Pakiulit-pakiusap. Napatayo si Jonas, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi pa kailanman nakita ni Lorna dati. Isang ngiting puno ng purong, hindi ka panipaniwalang kagalakan. Lorna, sabi niya pagkababa ng telepono, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Tumingin siya kay Lorna, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Lorna, may nahanap sila. Anong-anong nahanap? Isang donor, halos isigaw na ni Jonas. Mula sa International Registry. Sa Germany. Isang perpektong tugma, Lorna. Isang perpektong tugma. Ang mga salita ay tila isang himig mula sa langit. Isang milagro. Isang tunay na milagro na dumating sa oras na akala nila ay wala ng pag-asa. Ang mga sumunod na araw ay isang mabilis at nakakabighaning pagkilos. Inasikaso ni Jonas ang lahat, ang paglipad ng donor, ang mga papeles, ang pinakamagagaling na surgeon. Ang lahat ng kapangyarihan at yaman na dati niyang ginamit para sa sarili niya ay ngayon ay nakatuon sa iisang layunin, ang iligtas si Jill. Dumating ang araw ng operasyon. Naghintay sila ni Jonas sa labas ng operating room, ang kanilang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang kanilang mga dasal at ang malakas na kabog ng kanilang mga puso. Ang bawat minutong lumilipas ay isang pagsubok sa kanilang pananampalataya. Pagkatapos ng 8 oras na tila isang buong buhay, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang punong siruhano, tinatanggal ang kanyang maskara. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit mayroon itong isang maliit na ngiti. The transplant was a success, sabi nito. She's a fighter, that little girl of yours. Ang ginhawang naramdaman ni Lorna ay napakalaki na halos matumba siya. Naramdaman niya ang pagyakap ni Jonas sa kanya, at sabay silang umiyak, sa pagkakataong ito, mga luha ng matamis na tagumpay. Lumipas ang ilang araw. Si Jill ay nasa recovery room, mahimbing na natutulog. Nagbabantay si Lorna sa kanyang tabi, habang si Jonas ay nakatulog sa isang upuan sa sulok, ang kanyang mukha ay payapa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Dahan-dahan, gumalaw ang mga pilik mata ni Jill. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumukas. Medyo malabo pa ang mga ito, ngunit naghahanap. Anak ti. Bulong ni Lorna, hinahaplos ang kanyang kamay. Gising ka na, mahal ko. Tumingin si Jill sa kanya, at pagkatapos, ang tingin nito ay napunta sa lalaking natutulog sa upuan. Tinitigan niya si Jonas ng matagal, na para bang sinusubukan nitong kilalanin ang mukhang laging naroon sa kanyang tabi sa mga nakalipas na linggo. At pagkatapos, isang salita ang lumabas sa kanyang mga labi. Mahina, medyo garalgal, ngunit malinaw na malinaw sa katahimikan ng silid. Papa, ni. Ang salitang ki papa na iyon ay mas matamis pakinggan kaysa sa tunog ng pagsara ng isang multibilyong pisong deal. Nagising ang kaluluwa ni Jonas sa salitang iyon.
Mula sa araw na iyon, isang bagong Jonas ang isinilang. Lumipas ang 6 na buwan. Ang penthouse sa Makati na dating tahimik at steril ay ngayon ay isang masayang gulo. Ang mga mamahaling vase ay napalitan ng mga lalagyan ng Crayola. Ang mga abstract na painting sa dingding ay may kasama ng mga drawing na gawa ng mga bata, nakadikit gamit ang tape. Ang katahimikan ay napalitan ng ingay, ang sigawan ni na Jake at Joy habang naglalaro ng habulan sa mahabang pasilyo, ang paulit-ulit na tanong ni Jenna, at ang matamis na tawa ni Jill, na ngayon ay malusog na at puno ng buhay. Ang buhay ni Jonas ay hindi na umiikot sa stock market o sa mga board meeting. Ngayon, ang kanyang umaga ay nagsisimula sa pagtitimpla ng gatas at paghahanda ng baon. Isang araw, sinubukan niyang tirintasin ang buhok ni Jenna. Ang resulta ay isang magulong buhol na ikinatawa nilang lahat, lalo na si Lorna. Ngunit sa halip na mainis, tumawa na lang din si Jonas. Ang pagiging perpekto, na dati kanyang Diyos, ay isa na lang ngayong nakakatawang alaala. Natutunan niyang mas mahalaga ang pagpapatahan sa isang batang umiiyak kaysa sa pagpapatahan sa isang galit na investor. Natutunan niyang ang isang yakap mula kay Jill pag-uwi niya ay mas maihalaga kaysa sa anumang bonus sa pagtatapos ng taon. Ang Del Fierro Holdings ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito ang sentro ng kanyang mundo. Ito na lang ngayon ang paraan niya para siguraduhin na ang kanyang pamilya ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Ang tunay niyang yaman ay hindi na nasusukat sa pera o sa mga gusali. Nasusukat na ito sa bilang ng mga halik sa noo bago matulog, sa bilang ng mga kwentong binabasa niya gabi-gabi, at sa init ng kamay ni Lorna na hawak niya habang pinapanood nilang matulog ang kanilang mga anak. Lorna. Pinanood ni Lorna si Jonas habang nakikipaglaro ito sa mga bata sa sahig. Nakikipag-wrestling ito sa kambal, hinahayaang talunin siya. Nagpapanggap siyang isang kabayong sinasakyan ni Jenna. Ang dating malamig at malayong sihi ay ngayon ay isang malaking teddy bear na pinag-aagawan ng 4 na maliliit na bata. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lorna. Ang kaligayahan ay dumating sa paraang hindi niya inaasahan. Dati, ang pangarap niya ay simple lang, ang mabuhay ng payapa, ang mapalaki ang kanyang mga anak ng ligtas. Hindi niya kailanman hinangad ang yaman o ang isang kumpletong pamilya. Para sa kanya, iyon ay isang pangarap na para lang sa iba. Ngunit ngayon, narito na. Ang kaligayahan ay totoo. Nararamdaman niya ito sa bawat halakhak ng kanyang mga anak. Nakikita niya ito sa paraan ng pagtingin ni Jonas sa kanya, isang tingin na puno ng pagmamahal, respeto, at pasasalamat. May mga peklat pa rin. May mga gabi pa ring binabangungot siya, naaalala ang takot, ang sakit ng pag-aakalang mawawala ang kanyang anak. Ngunit ngayon, kapag nagigising siya mula sa masamang panaginip, mayroong kamay na hahawak sa kanya, isang boses na magsasabing, nandito lang ako. At ang lahat ay muling nagiging maayos. Ang buhay ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo. At para kay Lorna, iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Jonas & Lorna. Isang maaraw na Sabado, nagpasya silang magpiknik sa isang parke. Walang mga driver, walang mga yaya. Sila lang 6. Naglatag sila ng isang malaking kumot sa ilalim ng isang puno. Ang pagkain nila ay simpleng fried chicken at kanin na niluto ni Lorna, at sandwich na pilit na tinulungang gawin ni Jonas. Habang pinapanood nila ang kanilang mga anak na nagtatakbuhan sa damuhan, ang kanilang mga tawa ay lumulutang sa hangin, nagkatinginan sila ni Jonas. Sa mga mata ng isa't isa, nakita nila ang isang mahabang paglalakbay, mula sa isang gabing madilim, sa 5 taong katahimikan, sa sakit, sa takot, at sa huli, sa pagpapatawad at pag-ibig. Masaya ka ba, Lorna? Mahinang tanong ni Jonas, hinawakan ang kanyang kamay. Ngumiti si Lorna, isang ngiting nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sobra, Jonas. Sobra-sobra. Sa sandaling iyon, alam na ni Jonas ang kailangan niyang gawin. Walang magarbong restaurant. Walang mamahaling fireworks. Tanging ang katotohanan lamang ng sandaling iyon. Tumayo siya at lumapit sa mga bata. May ibinulong siya sa kanila. Nagkatinginan ang 4 na bata at pagkatapos ay ngumiti sila ng malaki. Mabilis silang nagtakbuhan at pumitas ng mga maliliit na dilaw na bulaklak sa damuhan. Maingat nilang pinagdugtong-dugtong ang mga ito. Bumalik sila kay Lorna, dala ang isang maliit at hindi perpektong korona ng bulaklak. Ngunit sa likod nila ay si Jonas.
Dahan-dahan, lumuhod si Jonas sa harap ni Lorna sa ibabaw ng kumot ng piknik. Hindi ito ang aroganteng sihi na lumuhod dahil sa pagkakasala. Ito ay isang lalaking lumuluhod dahil sa pag-ibig. Kinuha niya mula kay Jenna ang isang maliit na singsing na gawa sa damo, ang parehong damo kung saan sila nakaupo. Iniharap niya ito kay Lorna. Lorna Reyes, nagsimula siya, ang kanyang boses ay matatag ngunit may bahagyang panginginig. Sa loob ng maraming taon, nagtayo ako ng isang imperyo na gawa sa bakal at salamin. Akala ko iyon na ang lahat. Akala ko iyon na ang tagumpay. Tumingin siya sa apat na batang nakapaligid sa kanila, ang kanilang mga mukha ay puno ng pananabik. Pero ikaw at ang ating mga anak kayo ang nagtayo sa akin ng isang tahanan. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa mga mata ni Lorna. Hindi ko maibabalik ang mga taong nawala. Hindi ko mabubura ang sakit. Pero maipapangako ko sa iyo ang lahat ng araw na darating. Isang buhay na puno ng magulong umaga, maingay na tanghalian at mga gabing payapa dahil magkasama tayo. Lorna, mahal ko, will you marry me? Hindi niya kailangan ng diamante. Ang singsing na gawa sa damo ay mas mahalaga kaysa sa anumang bato. Ito ay simbolo ng kanilang bagong simula, simple, natural, at itinayo sa pundasyon ng tunay na pagmamahal. Tumango si Lorna, hindi makapagsalita, habang ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Yes, bulong niya. Yes, Jonas. Yes. Isinuot ni Jonas ang singsing na damo sa kanyang daliri. At pagkatapos, sa gitna ng malakas na hiyawan at palakpakan ng kanilang apat na anak, niyakap nila ang isa't isa. Apat na maliliit na braso ang yumakap sa kanilang paligid, isinasara ang bilog, kinukumpleto ang kanilang pamilya. Ang kanilang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni na Jonas at Lorna, isang kwentong isinulat ng mga luha, tinubos ng pagpapatawad, at binuo ng pag-ibig. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa paglalakbay na ito. Mula sa unang kabanata hanggang sa huling sandali, ang inyong pakikinig at suporta ang nagsilbing inspirasyon sa bawat salitang aking isinulat. Habang binubuo ko ang kwento ni na Jonas at Lorna, naramdaman ko ang kanilang sakit, ang kanilang takot, at higit sa lahat, ang kanilang walang katumbas na pag-asa. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwentong hindi lamang tungkol sa ikiligki o romansa, kundi tungkol din sa mas malalim na kahulugan ng pamilya at pagsasakripisyo. Nais nitong ipaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging perpekto. Ito ay magulo, minsan masakit, ngunit ito rin ay may kakayahang maghilom at magpatawad. Naway napulutan natin ng aral na ang pinakamalaking yaman ay hindi matatagpuan sa mga naglalakihang gusali o sa makakapal na pera, kundi sa mga simpleng yakap, sa mga tapat na pangako, at sa pamilyang handa kang tanggapin anuman ang iyong nakaraan. Kung may isang bagay na tumatak sa inyong puso mula sa kwentong ito, o kung mayroon kayong sariling kwento ng pag-ibig at pag-asa na nais ibahagi, huwag po kayong mag-atubiling i-comment ito sa ibaba. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Namanhid ang buong katawan ni Lorna habang nakaupo sa malamig na upuang bakal sa labas ng opisina ng doktor. Ang mga salitang binitiwan nito kanina ay tila mga dagang paulit-ulit na umiikot sa loob ng kanyang isipan, kumakain sa bawat natitirang piraso ng kanyang pag-asa. Pabagsak po ang kondisyon ng puso niya, Givre Reyes. Mas mabilis kaysa sa inaasahan namin. Ang boses ng doktor ay kalmado, propesyonal, ngunit para kay Lorna, ang bawat salita ay isang malakas na sampal. Ang congenital heart defect niya kailangan na nating isaalang-alang ang surgery sa lalong madaling panahon. Surgery. Isang salita na kasing halaga ng isang bundok na ginto na hinding-hindi niya kailanman maaakyat. Ang ingay ng ospital, ang mahinang pag-uusap ng mga nurse, ang paggulong ng mga stretcher sa pasilyo, ang amoy ng disinfectant, ay unti-unting nawala. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Paano? Saan siya kukuha ng perang sa panaginip ay hindi niya mahahawakan? Nang makauwi siya sa maliit at masikip nilang apartment sa Quezon City, ang bigat sa kanyang dibdib ay tila lalong bumigat. Ang hangin sa loob ay siksik sa amoy ng pinaghalong pagod at kahirapan, ngunit para sa kanya, ito ang amoy ng tahanan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng nag-iisang kwarto.
Doon, sa isang malaking banig na nagsisilbing kama nilang lahat, ay mahimbing na natutulog ang kanyang 4 na anghel. Ang kanyang 4 na biyaya. Ang kanyang 4 na dahilan upang mabuhay. Ang kambal na sina Jake at Choi ay magkayakap, ang mga braso at binti nila ay magkapalupot na parang mga pretzel. Sa tabi nila, si Jenna ay nakatihaya, ang isang kamay ay nakataas na parang sumusuko sa laban. At sa pinakadulo, nakabaluktot at tila napakaliit ay si Jill. Si Jill. Nilapitan niya ito at marahang hinaplos ang mamasa-masang buhok sa noo nito. Ang balat nito ay mas maputla kaysa karaniwan at may bahagyang kulay asul sa paligid ng mga labi nito. Ang paghinga nito ay mababaw, halos hindi marinig. Siya ang pinakamaliit sa 4, ang pinakamahina, ngunit ang may pinakamatamis na ngiti. Ang ngiting iyon ang unti-unting pinapatay ng sakit na kumakain sa munti nitong puso. Napayuko si Lorna at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi. Hindi siya pwedeng umiyak. Hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang maging matatag para sa kanila. Habang pinagmamasdan niya ang mga mukha ng kanyang mga anak, hindi niya maiwasang bumalik sa alaala ng isang gabing 5 taon na ang nakalipas. Isang gabing umuulan ng malakas, katulad ng pagbuhos ng luha niya ngayon. Katulong pa siya noon sa mansyon ng mga Del Fierro. Tahimik, halos hindi nakikita at laging nakayuko. Ngunit sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Nagkaroon ng malakas na bagyo. Nawala ng kuryente sa buong village. Ang mga magulang ni Sir Jonas ay nasa ibang bansa. Siya at si Sir Jonas lang ang naiwan sa malaking bahay, kasama ang 2 pang katulong na takot sa dilim. Ngunit si Jonas, hindi pa siya ang kinatatakutang sihi na kilala ng lahat ngayon. Mayroon pa siyang ngiti sa kanyang mga mata. May init pa sa kanyang boses. Sa gabing iyon, sa gitna ng kadiliman at ng nakabibinging tunog ng ulan at kulog, naupo sila sa sala, sa harap ng nag-iisang kandilang nagbibigay liwanag. Nagkwentuhan sila. Nagtawanan. Sa unang pagkakataon, hindi siya tiningnan ni Jonas bilang isang kasambahay lang. Tiningnan siya nito bilang si Lorna. Isang tao. Isang babae. Ang isang bagay ay humantong sa isa pa. Ang pag-aalok nito ng kumot dahil nilalamig siya. Ang pagdampi ng kanilang mga kamay. Ang pagtama ng kanilang mga mata sa dilim. At ang isang halik na nagsimula sa lahat. Isang halik na puno ng kalungkutan, pangungulila, at isang pagkaunawang hindi nila kailangang ipaliwanag. Iyon lang. Isang gabi. Isang gabing nagbunga ng 4 na buhay. 4 na sikretong dinala niya ng mag-isa sa loob ng 5 taon. Isang malakas na pagaspas ng hangin sa yero nilang bubong ang nagpabalik kay Lorna sa kasalukuyan. Ang matamis na alaala ay mabilis na napalitan ng mapait na katotohanan. Kinabukasan, pagkatapos ihatid ang 3 malulusog na anak sa daycare center, sinubukan ni Lorna ang huli niyang natitirang pag-asa. Pinuntahan niya si Aling Nelia, ang kilalang nagpapautang sa kanilang lugar. Pasensya na, Lorna, sabi ni Aling Nelia habang nagbibilang ng makakapal na pera. Puno na ako. At alam mo naman, ang ospital malaking halaga yan. Hindi ko kayang isugal. Ni hindi man lang siya tiningnan nito sa mata. Gumuho ang mundo ni Lorna. Wala na. Wala nang ibang paraan. Bumalik siya sa apartment na parang isang basahan, talunan at walang pag-asa. Umupo siya sa gilid ng banig, doon kung saan natutulog si Jill. Binuksan niya ang kanyang lumang wallet. Sa likod ng isang kupas na larawan ng kanyang mga magulang, may isang maliit na bulsa. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang nakatago doon. Isang business card. Luma na at medyo may tupi sa mga gilid, ngunit malinaw pa rin ang pagkakalimbag. Jonas Del Fierro, Chief Executive Officer, Del Fierro Holdings. Ang pangalan ay tila isang sumpa at isang panalangin. Ang lalaking ama ng kanyang mga anak. Ang lalaking walang kaalam-alam sa kanilang pag-iral. Ang lalaking tinalikuran niya 5 taon na ang nakakaraan dahil sa takot. Ngayon, ang takot na iyon ay napalitan ng isang mas malaking takot, ang takot na mawala si Jill. Tumayo si Lorna. May determinasyon na sa kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng luha. Nagbihis siya ng pinakamatinong damit na mayroon siya, isang puting blouse na medyo naninilaw na at isang itim na palda.
Kinuha niya ang isang sobre kung saan nakalagay ang mga kopya ng birth certificate ng mga bata at isang maliit na litrato nilang 5, kuha noong huli nilang Pasko. Para sa'yo, Jill, bulong niya sa hangin. Para sa inyong lahat. Patawarin niyo si Mama. Lumabas siya ng apartment at sumakay ng jeep papuntang Makati. Ang bawat metro na tinatakbo ng sasakyan ay isang hakbang palayo sa kanyang tahimik na buhay at isang hakbang papalapit sa isang mundong hindi para sa kanya. Pagbaba niya, natigilan siya. Sa kanyang harapan, tumatayo ang isang tore ng salamin at bakal na tila umabot hanggang sa mga ulap. Sa tuktok nito, nakaukit sa pilak na mga letra ang pangalang kinatatakutan at iginagalang ng marami, Del Fierro Holdings. Ang laki at gara nito ay tila isang insulto sa kanyang maliit at kahabag-habag na kalagayan. Para siyang isang langgam na naligaw sa palasyo ng mga higante. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Gusto niyang tumalikod. Gusto niyang tumakbo pabalik sa kanyang maliit na mundo. Ngunit pagkatapos ay naisip niya ang mukha ni Jill, ang mababaw nitong paghinga, ang mga salita ng doktor. Hinigpitan niya ang hawak sa sobrang naglalaman ng kanyang sikreto, ang kanyang huling baraha. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata, at nagdasal ng isang mabilis na panalangin. At pagkatapos, sa kabila ng takot na gumagapang sa kanyang buong pagkatao, humakbang siya. Pumasok siya sa umiikot na salaming pinto, nilamon ng malamig na hangin at ng nakasisilaw na liwanag ng mundo ni Jonas Del Fierro. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ng Del Fierro Holdings ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Ang 12 miyembro ng board, lahat ay mga lalaking mayayaman at makapangyarihan, ay nakaupo ng tuwid sa kani-kanilang mamahaling leather na upuan, ang mga mata nila ay nakatuon sa isang tao lamang. Si Jonas Del Fierro. Nakatayo siya sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa mahogany, ang kanyang postura ay perpekto, ang kanyang mamahaling suit ay walang gusot. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara, malamig at walang emosyon. Ito ang kanyang kaharian. Ang bawat sulok ng silid na ito, mula sa mga bintanang salamin na tanaw ang buong Makati hanggang sa abstract na painting sa dingding, ay sumisigaw ng kapangyarihan. At sa kahariang ito, siya ang absolutong hari. Your numbers have been declining for 3 consecutive quarters, Tan, malamig na sabi ni Jonas. Ang kanyang boses ay hindi malakas ngunit tumatagos hanggang buto. This company doesn't reward failure. It eliminates it. Your services are no longer required. Ang tinutukoy niyang si Amy Tan, isang lalaking halos doble ang edad sa kanya, ay namutla. Walang sigawan. Walang pakiusap. Isang tango lang mula kay Jonas, at 2 security guard ang pumasok at magalang ngunit matatag na inalalayan palabas ang ngayon dating direktor. Ganoon kabilis. Ganoon kalinis. Ganoon kawalang awa. Ito ang mundo ni Jonas. Isang mundo ng mga numero, ng mga tubo at ng mga resulta. Ang emosyon ay isang liability. Ang pamilya ay isang distraksyon, isang aral na ipinamukha sa kanya ng kanyang malupit at dominanteng ama. Ang tanging mahalaga ay ang legacy. Ang pag-angat sa Del Fierro Holdings bilang pinakamalaking korporasyon sa buong Asia. Now, as for the new project in. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Ang pinto ng boardroom ay bumukas ng walang anumang babala. Ang kanyang executive secretary, si Anna, ay pumasok na namumutla at nagmamadali. Sir, I'm so sorry to interrupt, pero may isang babae pong nagpupumilit. Bago pa man matapos ni Anna ang kanyang paliwanag, isang anino ang sumunod sa kanya papasok. Isang babaeng payat, balisa, at nakasuot ng mga damit na halatang naluma na ng panahon. Ang kanyang hitsura ay sumisigaw ng desperasyon, isang bagay na wala ni katiting na lugar sa steril at perpektong mundong ito. Isang matalas na inis ang gumapang sa ugat ni Jonas. Isang paglabag sa kanyang kontrol. Anna, I am in a meeting. Get her out. Pero Sir Jonas D. Sir Jonas, sabi ng babae, ang boses nito ay nanginginig ngunit may determinasyon. Natigilan si Jonas. May pamilyar sa boses na iyon, isang multo mula sa isang malayong nakaraan na hindi niya matukoy. Tinitigan niya ang babae. Ang kanyang mukha ay mas payat, may mga linya ng pagod sa paligid ng kanyang mga mata, ngunit mayroon doon. Isang kislap ng alaala na hindi niya maabot. Sino siya? Isa sa mga dating empleyado. Isang aplikante. Hindi.
Hindi niya maalala. As don't know who you are, but you are interrupting private meeting, Mariing sabi ni Jonas, bumalik sa kanyang CE mode. Kung may kailangan ka, makipag-usap ka sa sekretary ko. Kung pera ang kailangan mo, she will write you check. Now, please leave. Iyon ang kanyang solusyon sa lahat ng problema, pera. Itapon mo ito sa kanila hanggang sa sila'y umalis. Ngunit hindi umalis ang babae. Sa halip, humakbang pa ito papalapit. Hindi lang pera ang kailangan ko, Sir Jonas. Lalong kumunot ang noo ni Jonas. Ano pa ang gusto nito? Ang lahat ng tao ay may presyo. At doon, sa ilalim ng malamig na ilaw ng boardroom, sa harap ng 12 pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya, itinaas ng babae ang kanyang baba. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malakas, ang desperasyon ng isang ina. Inilabas niya ang isang sobre mula sa kanyang lumang bag mula roon, kumuha siya ng mga litrato. At pagkatapos mga papel. Kailangan ng mga anak mo di. Huminto siya sandali, humugot ng isang malalim na hininga na tila kinukuha ang lahat ng lakas sa mundo. Mga anak natin ang kanilang ama. Para siyang binuhusan ng nagielong tubig. Huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang mga salita ay umalingaw sa kanyang tainga. Anak natin. Anak natin. Isang kabaliwan. Isang imposibleng pangungusap. Naramdaman niya ang mga titig ng lahat ng miyembro ng board. Ang katahimikan ay mas matindi pa kaysa kanina. Ngunit wala na siyang pakialam. Ang kanyang buong atensyon ay nasa babaeng nasa harap niya, ang babaeng dahan-dahang inilapag sa makintab na mesa ang 4 na piraso ng papel. Mga kopya ng birth certificate. Nanginginig ang kamay na dinampot niya ang isa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga nakasulat na detalye. Pangalan ng ina, Lorna Reyes. Lorna. Sa isang iglap, bumalik ang alaala. Ang katulong. Ang tahimik na babae.